Aba, pag binulungan ng pare, ang galing nitong pare. Orimus Pobiscum, sikula-sikulati eh. Naging Kristo yung tinapay. Naging Diyos pa. Alam nyo, ay narinig ko sa television at nakita yung sagot nung obispong Katoliko na nagdepensa sa Iglesia Katolika. Ano ginawa ng mga apostol? Kinagat ba si Kristo? Hindi. Pero itong mga cannibal na ito, ginawa hong literal. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-UT. Nagbabalik na naman po tayo sa ating regular show, sa ating regular episode. And I'm very glad to be seeing you once again mga ka-U3 para po sa ating mga bisita, sa mga baguhan. Welcome po kayo sa Usap-Usap University. Ang ating pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, mga preachings, mga sermons. Dahil meron po tayong growing po na members po ng U3 na member din syempre ng Iglesia ni Cristo. Ang atin pong bibigyan po ng reaksyon ay isang classic na preaching ni Ka-Erdi Manalo. Kaya classic po talaga itong ating mga source video. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, paunang paalala lang po, hindi po ako member ng Iglesia ni Cristo, hindi rin po ako mangangaral o preacher, isa lamang po ako hamak na video reactor. And syempre po, dahil hindi ako member, please expect na posible po na mag-agree ako sa aking mga napapanood or mag-disagree ako sa aking mga napapanood. But one thing is certain, I am giving my reaction in real time. Ano po? Hindi po ito scripted at wala po akong religious agenda. Wala po akong sinasabi na itong relihiyon na ito ay dapat yung kaaniban or itong relihiyon na ito ay huwag niyong kaaniban. Bago ko po pala makalimutan mga ka-U3, please click like. Ayan, dahil isang maliit lang po yun na gawain, action mula po sa inyo, pero para sa amin po napakalaking bagay na po yan. Ibig sabihin po, nire-recommenda nyo ang ating video sa iba pang YouTube viewers. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Mga mahal na kapatid, papatayong pasalamat ng marami sa Diyos sa Kanyang ginawang pagtulong na ating naidaos ng maluwalhati. Ang pagpapasalamat sa Kanya kasama ng lahat ng ating isinagawang mga pagtitipon patungkol sa kaarawan ng Iglesia. Pinatutunayan lamang ng Diyos na mahal niya tayo, patuloy niya tayong pinagpapala at kinukupkop, lalong-lalo na sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Sana naman ay huwag mabigo ang Diyos sa atin. Bakit ko sinabi sa inyo ang bagay na ito? Sapagkat ang Diyos ay mayroong inaasahan sa atin. At bilang paggunita sa Kanyang mga pagpapala, ay mahalagang malaman natin kung ano ang inaasahan ng Diyos at itinatag niya ang iglesyang ito bilang bayan niya sa huling araw. Alam natin na ang Diyos ay nabigo sa mga unang bayan niya. Hindi sila nakatugon sa Kanyang inaasahan, kaya sila ay pinalitan ng Diyos. Ano po itong kabigo ang tinamo ng Diyos at kanino siya nasiphayo at ano ang dahilan? Magsimula tayo sa Aklat ng Mga Awit. Pakinggan ninyo ang 81 at 11. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko, at hindi ako sinunod ng Israel. Kanino po nasiphayo ang Diyos? At ano ang ikinasiphayo niya? Sa Israel? Ang sabi ng Biblia, hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko. Sino po yung tinutukoy niyang bayan niya? Ang sabi niya, hindi ako sinunod ng Israel. Mapapansin nyo, napakahalaga sa Diyos
na siya ay sundin. Napakahalaga sa Diyos na pakinggan ng bayan niya ang kanyang tinig. Ano kaya ang dahilan at hinahanap ng Diyos ang pagsunod sa kanyang bayang Israel, at ano kaya ang dahilan at hindi siya nasunod ng bayang yon? Pakinggan nyo sa 23 muna hanggang 24 dito sa Kapitulo 7 ng Jeremias. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Bakit kaya? Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Nakita nyo? Bakit po hinahanap ng Diyos ang pagsunod ng kanyang bayan? Hindi para sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, inutusan ko silang sumunod sa akin para sila ay maging aking bayan at ako naman ang maging Diyos nila. Hindi ho sapat yung napaanib ka lang. Ang kondisyon ng Diyos para maging ganap ang pagiging Kanya natin o ng Israel, kailangang sumunod sa Kanya. Malulugi ho ba kapag sinunod natin ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, sinabi kong mabuhay sila sa ipinag-uutos ko para sila ay mapanuto. Hindi ho ba taliwas yan sa paniniwala ng iba? Pagka raw sila ay sumusunod lalo na sa disiplina, para silang nakukulangan sa palagay nila. Para silang napapakialaman at sila'y nalulugi. Hindi po. Ang utos ng Diyos ibinibigay niya sa ikapapanuto ng kanyang bayan. Yun ho ba ang mga utos na sinasabi rito na ibinigay sa Israel? Tuwirang sa Diyos nila narinig. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi nakinig sa akin ang bayan ko. Kanino nila narinig yung mga utos na yon? Ituloy natin ngayon ang 25 hanggang 26. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin. Sino yun? Ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Tuwirang ho bang sa Diyos nila narinig? Tuwirang bang ang tinig ng Diyos ang narinig nila? Ang sabi ng Diyos, patuloy akong nagsugo sa aking mga alipin, Propeta. ang mga propeta. Ang unang propetang isinugo sa kanila ay si Moises mismo. Pagkatapos ni Moises ay ibinigay sa kanila si Josue. Pagkatapos ni Josue, sila'y pinangasiwaan ng mga hukom. Pagkatapos ng mga hukom, pinangasiwaan sila ng mga hari. At kasabay noon, naroon ng mga saserdote, naroon ng mga propeta. Sina Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, at napakarami pang mga mumunting propeta na ang lahat ay sinugo para ibigay ang kautusang mula sa Diyos. Pero ano po ang ginawa ng Israel? Hindi nila pinakinggan ang mga sugo ng Diyos at hindi nila pinahalagahan. Sa makatwid sa Diyos, ang hindi pagdinig sa sugo niya ay katumbas ng hindi pagdinig sa Kanya. Ano po ang isa sa mga utos ng Diyos na ibinigay sa Israel na hindi nila sinunod, hindi nila pinakinggan? At ano ang ibinunga? Pakinggan ninyo sa 11:16 hanggang 17. Mag-iingat kayo sapagkat maaaring maakit kayong tumalikod at sambahin at yukuran ang ibang Diyos. Galit na galit ang Diyos niya. Yung yuyukod ka sa ibang Diyos. Napansin ba niyo ang Iglesia Katolika kung paano'y pinagtatanggol ang pagsamba nila sa larawan? Hindi raw bawal ang larawan. Hindi ho naman yung larawan per se ang bawal eh. Ang bawal, ulitin natin ang sinabi. Mag-iingat kayo sapagkat maaaring maakit kayong tumalikod at sambahin at yukuran ang ibang Diyos. Sa Diyos pagka niyukuran mo,
kaparis ng ginagawa ho sa kanilang mga santo. Hindi ho ba niluluhuran, dinadalanginan, ipinagpipiesta? Hindi ba paglilingkod sa larawan yan? Ang masama kasi, ginagawa na, nagsisinungaling pa. Walang Okay, pasensya na po dyan ka-early. Ano po? And mga ka-U3 para po sa mga baguhan. Ayan, ganito po talagang nangyayari dahil reaction channel po tayo. And now that I remember, itong ating source video po pala technically is source audio. Kasi po, wala po pala itong video po talaga. Ano? So, we are grateful po sa ating staff, sa ating video editor na kung saan nilinis po niya yung audio at least kahit sa paano po ay naririnig pa rin naman po natin ang boses po ni Ka-Eranio Manalo. But mga ka-U3, konting insight lang po. Ano? So far, ang nagigets po natin, syempre, ang topic po is patungkol po sa ideya ng pagtalikod at ang pinakauna nga po na nagtalikod, syempre, ay yung mga Israelita nga po. And sa punto pong ito ng preaching po ni Ka-Early, so he is saying na yung mga isinugo ng Diyos, sa pamamagitan po nila is nabigay po yung kautusan ng Diyos. So sino-sino po ba ito? Marami-rami po ito. So una po si Moises, Josue, yung mga hukom, number 4, mga hari, ayan, mga high priest, mga sacerdote, and then yung iba pa pong mga muntido po na mga propeta, ano po, sina Isaiah, Ezekiel, Daniel, at iba pa. So sinasabi ni Ka-Early na dahil hindi sila sinusunod o hindi kumbaga pinapakinggan yung kanilang mga sinasabi, dyan nasisiphayo ang Diyos mga ka-U3. Dahil hindi po ito ang first time natin na makinig sa preaching po ni Ka-Eranio Manalo. One thing of course na na-notice ko is yung paraan niya po ng parang question and answer style. Ano po? So magtatanong siya. So for example, bakit tinatanong ito ng Diyos? O bakit hindi siya sinusunod? Something like that. And then what happens is he would give a verse and an explanation immediately succeeding the question mga ka-U3. So this is a good technique. Kumbaga expository ang style po ng ganito pong uri ng speech. And well, let us continue. pinag-iwan dun sa mga nahuli ng batas at nasa hukuman ay not guilty. Pero pagka iniharap mo ang lahat ng katibayan, makikita na may kasalanan, kaya pinarurusahan. Ang Israel, ano utos ng Diyos sa kanila? Mag-iingat kayo, huwag kayong tatalikod. Paano ang pagtalikod? Sambahin at yukuran ang ibang Diyos. Gaano kasama sa Diyos yan? 17. Mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo. Nag-aalab. Sasahan niyang kalangitan at di na pauulanin. Kung magkagayon, hindi na kayo mag-aani, hindi magtatagal, at mawawala kayo sa mainam na lupaing. Hindi ba ang susumpain yung pamumuhay? Kaya tayong mga iglesia ni Kristo, pagka inaalak o minamala sa pamumuhay, ang dapat tignan, baka tayo may pagkukulang sa Diyos. Baka sabihin nyo sa akin, hindi ako sumasamba sa larawan. Yung mga larawan sa bahay namin mga alaala ng mga kamag-anak na kailanman hindi niluluran. Tama. Pero mga kapatid, yung ba lamang ang sinway ng Israel? Ito ba lamang ang ikinagalit ng Diyos sa kanila? Pakinggan ninyo sa Ezra 9:1 hanggang 2. Pagkalipas ng mga araw, lumapit sa akin ang ilang pinunot kanilang sinabi, hindi rin makita ang kaibahan ng mga Israelita at Levita sa mga mamamayan ng lupain ito. Gusto ng Diyos na madistingge yung bayan niya kaysa rin sa mga taga-sanglibutan, na ang katumbas noon ay yung mga lupain o mga bayang nakapaligid sa kanila. Ang katumbas sa atin ay sanglibutan. Sabi ng Diyos, bakit pareho rin? Naglalasing yung sanlibutan, naglalasing din si ganito. Gumagawa ng sari-saring bisyo ang sanglibutan, ganun din ang ginagawa ng kanyang bayan. Ano ang tawag ng Diyos dun sa mga gawang yun? Pagka ginagawa yung gawa ng mga hindi bayan niya. Ituloy mo. Ginagawa rin nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga Kananeo, Heteo, Pereseo, Hebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Yun ang sanlibutan sa kanila. Ano tawag ng Diyos sa mga gawa nun? Kasuklam-suklam. Ano isa? Sa mga kasuklam-suklam na gawa na ginawa ng Israel na ikinagalit ng Diyos. 2. Nag-asawa sila ng mga taga rito. Ganoon din ang kanilang mga anak. Kaya nahaluan ng ibang lahi ang lahing ito na itinangin ng Diyos para sa kanya. At ang pasimuno sa kataksilang ito ay ang mga pinuno at mga tagapamahala ng bayan. Ano po ang isa sa mga kasuklam-suklam na ikinagalit ng Diyos sa Israel? Yung kanilang pag-aasawa sa hindi nila kalahi. Kumbaga sa atin, ang pag-aasawa sa hindi ka panampalataya. Napakabigat na kasalanan sa Diyos niyan.
yung mga Iglesia ni Cristo, lalo na yung mga kabataang nakikinig sa akin na may katipan taga-sanglibutan, yan po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ano tawag ng Diyos sa gawang yan? Kataksilan, sapagkat hinahaluan ang banal na lahi. Hindi ko tayo ang nagbawal niyan, mga kapatid. Ang kinagalit ng Diyos sa Israel, ang pasimuno, yung pang mga pinuno. Salamat sa Diyos sa Iglesia, yung ating mga may tungkulin, napakaingat sa bahaging niya. Ipinatutupad nila ang utos na yan. At sila mismo, ang kanilang mga anak, pinangangasiwa nila na huwag mag-aasawa sa taga-sanglibutan. Bakit? Ano ba ang utos ng Diyos sa kanila? Meron hubang utos ang Diyos, kaya ang pag-aasawa sa taga-sanglibutan ay kasalanan? Sa 12. Kaya, huwag ninyong ipahihintulot na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Ano-ano bawal? Huwag kayong makikipagkasundo O makikipagtipan. Yung pala bawal na. Nakikipag-engage. Ano pa ho ang bawal? ni makikisama sa kanila. Yung iba, hindi nga nagpapakasal, naglilibi naman. Nagsasama ng hindi kasal. Bawal din unang Diyos yun. Basta taga-sanglibutan. Lalo na sa mga kapatid, hindi dapat na gawin niyang mga bagay na yan. Tuloy natin. Sa gayon, pakikinabangan ninyo ang lupain at mananatili roon ang lahi ninyo magpakailanman. Kita niyo na? Yun po ang kanilang ikapananatili. Pagka sila ay sumunod, hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan at hindi nagsipag-asawa, hindi nakipagtipan, hindi nakipagkasundo sa taga-sanglibutan at hindi nakisama sa kanila. Okay, before we continue, ka-RD, pasensya na po ha. So mga ka-youth, just a little bit of a recap no so far sa ating mga naintindihan syempre. And like what I said, so question and answer style pa rin po ang ginagawa dito ni ka-RD. I find it fascinating though, as he was mentioning about pagkakasala, kasuklam-suklam sa harapan ng ating Diyos, yung mga wag na dapat gawin, kumbaga, dapat wag pamarisan kung ano man yung ginawa ng Israel noong panahon. For example, yung nahaluan ang lahi, no po. So ibig sabihin po yun, kumbaga, ano yan pakikisama, pagkakaroon ng mga relasyon, lalong-lalo po pakikipagtipan, for example, sa mga hindi daw po kapanalig. I find it fascinating ang pagkakadescribe po ni ka-RD kanina. Ang understanding ko po, kapag hindi po member ng Iglesia ni Cristo, taga-sanlibutan. So kung ganun po, can we then assume na members of the Iglesia ni Cristo as taga-langit, mga ka-youth? Tama po ba? And another one here na mention din po, na ang banal na lahi or banal na tribo is yung mga members nga po ng Iglesia ni Cristo. And sa ating panahon ngayon, hindi pwede makipag-engage accordingly, hindi pwede makapagrelasyon. At ang alam ko po, na for example, Roman Catholic yung babae o lalaki, is kinakailangan po yata na mag-convert, tama po ba, bago po sila makasal sa Iglesia ni Cristo? Mga kapatid, ano po ang sama ng hindi pagsunod? Ano ibinunga sa Israel nang makita ng Diyos na malalang-malala na ang kanilang kasalanan? Talagang ayaw nilang makinig. Ano ginawa ng Diyos sa Israel? Pakinggan niyo sa Jeremias 6:19 at 30. Inyong pakinggan, o lupa, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito, na bunga ng kanilang mga pag-iisip, sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita, at tungkol sa aking kautusan, ay kanilang itinakwil. Ano ginawa ng Diyos? Tatawagin silang pilak na itinakwil, sapagkat itinakwil sila ng Panginoon. Ano po ginawa ng Diyos ng ambayan niya? Talamak na sa hindi pagsunod, itinuring niyang parang pilak na itinakwil. Itinakwil niya ang kanyang bayang Israel. Kaya pinalitan ng Diyos. Ano ipinalit? Iglesia. Aling iglesia? Yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kailan? Noong unang siglo. Saan nagsimula? Doon sa Jerusalem. Pero ano po ang nakatulad ng Israel sa hindi pagsunod sa Diyos na siyang ikinasira nitong ipinalit na ito sa 2 Pedro 2:1. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, Sa iglesia, sa unang iglesia, sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. masisira ang pananampalataya ng unang iglesia. Ano po dahilan? Sabi ng Diyos, pareho rin ng Israel Ang Israel ay binanguna ng mga bulaang propeta. Ang sabi ng Diyos sa unang iglesia, diyan sa loob ninyo, nililitaw din mga bulaang guro. At ano ang gagawin?
gagamit ng mga katusuhan, magtuturo ng mga aral. Tandaan nyo, mga aral na sisira sa inyong pananampalataya. Kailan po nangyari yan? Sa panahon ba ni Kristo nangyari yan? Sa panahon ba ng mga apostol nangyari yan? Pakinggan nyo sa 29 hanggang 30 ng 20 ng gawa. Alam kong pagkaalis ko'y Ibig sabihin ng pagkamatay, pag wala na mga apostol. magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilay ng kawat. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Kaya hindi natin magigisnan ang iglesia ni Kristo. Pagkamatay ng mga apostol pala, lilitaw ang mga magsasalita ng mga kasinungalingan, ibig sabihin di aral ng Diyos, para doon sumunod ang mga alagad, isipin nyo. At sa gayon ay mailigaw o maitalikod sila. Natupad ba yan? Sabi ng Iglesia Katolika, aba, walang pagtalikod. Mali ang wika Iglesia ni Kristo. Ang unang iglesia ang wika, hindi natalikod. Ito kami. Kami ang wika, ang karugtong ng mga apostol. Huling-huli. Bakit? Alam ba nyo kung ano nangyari sa iglesia nung wala na mga apostol? Pakinggan nyo tala ng kasaysayan. Ito po ay patotoo ng kasaysayan. The Church in History na isinulat ni Kuiper sa pahina 44. Ang panahon ng mga apostol ay natapos humigit kumulang noong taong 100. Ibig sabihin, pagkatapos ng unang siglo. Tuloy. Ang mga apostol ay sinundan ng mga apostolic fathers. Yan ho ang tinatawag ng Iglesia Katolikang mga ama ng Iglesia. Tingnan ninyo ginawa niyang mga amang yan. Mula sa kanilang mga sulat ay makikita natin Alin? na ang mga palatandaan ng pagkasira ay bumabalisa sa iglesia. Kita nyo? Tuloy. Sa sumunod Pagkasira. na 400 taon, ang pagkasirang yaon ay tuloy-tuloy na lumubha. Ano po ang patotoo ng kasaysayan? Natupad ba ang hula ng mga apostol? Pag wala na sila, may sisira sa kanilang pananampalataya, Lumubha. magtuturo ng kasinungalingan at ihihiwalay ang mga alagad? Opo. Bakit? Ano nangyari? Pagkatapos ang wika ng panahon ng mga apostol, na ang pinakamatagal lang naman hanggang sa taong 100, ang mga apostol sinundan ng mga apostolic fathers, na itong mga ito nagturo, sumula. Pero makikita ang wika natin sa kanilang mga sulat ang palatandaan ng pagkasira na bumabalisa sa iglesia. Nabuo ba yung pagkasirang yon? Sa sumunod ang wikang 400 taon, ang pagkasirang yon tuloy-tuloy at lumubha pa. Ano ang tawag ng kasaysayan? Diyan sa pagkasirang yan ng iglesia. At ano ang mga halimbawa niyan? Ito naman ay isang aklat na pinamagatang The Great Apostasy, ang dakilang pagtalikod, na isinulat ni James Talmage sa pahina 90 hanggang 91. Pakinggan niyo. Ang nauuna ay naglalarawan ng ilan lamang sa maraming ebidensyang mababanggit bilang pagpapakita sa katotohanan na pagkatapos ng ministeryo ng mga apostol, Ano nangyari? ang iglesia ay nagdanas ng panloob na pagkasira. Paano mo sasabihin Iglesia pa ni Kristo yan? Pinagsisigawan ng Iglesia Katolika, kami humalili, kayo sira, Ayun, ang kahulugan. Ano po ang tawag dyan sa pagkasirang yan? At nasa kalagayan ng lumulubhang pagsama, kabilang sa higit na tiyak na dahilan nitong pagpapalawak na pagtalikod Ayan. mula sa diwa ng Ebanghelyo ni Kristo o nitong mabilis na lumalagong pagtalikod sa pananampalataya, ang mga sumusunod ay may tuturing na mahahalagang halimbawa. Teka mo. So sa particular naman po na punto ng video mga ka-U3 na ito, so KRD is discussing yung claim nga po ng mga Roman Catholics, no, na sila daw nga po yung karugtong po ng unang church, kasi sa perspective ng Iglesia ni Cristo, my understanding is parang naputol yung favor ng Diyos sa bayan ng Diyos noong panahon. Pero yung Roman Catholics are saying that still it continued, walang naputol doon. Ito ay nagpatuloy, pero sa perspective nga po ni KRD, no, it's not. And what happened to Israel is talagang naging masama. Meron silang pagtalikod sa ating Diyos mga ka-U3. So let's continue. Ano po ang tawag dun sa pagkasirang yun ng iglesia?
pagtalikod sa pananampalataya. Hindi natin termino yun eh. Akala ng mga tumutuligsa sa atin, nag-iimbento tayo ng mga termino at ikinukulapol natin sa kanila. Ang kasaysayan po may sabi, nasira ang iglesia, gaya ng sabi ng mga apostol. Sabi ng mga apostol, mahihiwalay. Ang sabi ng kasaysayan, natalikod nga sa pananampalataya. Nagbigay ho ba ng mga halimbawa ng pagtalikod? Pakinggan nyo ang mga halimbawa. Una, ang pagpapasama sa mga simpleng simulay ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng paghalo ng tinatawag na mga sistemang pampilosopya ng mga panahong yaon. Nahaluan ho ng kung ano-anong mga turo yung aral ng Diyos. Ginamitan ng mga kung ano-anong filosofiya. Ang isang halimbawa niyan yung tungkol sa kalagayan ni Kristo Tungkol sa kung ilan ng Diyos. Palibasa, hindi nila maaaring burahin yung aral ng Biblia. Isa lang talaga Diyos. Para mapasama si Kristo na hindi mararagdagan ng Diyos, ano ginawa nila? Ginawang persona. Yun ang filosofiya. Ano raw ang persona? 3. Sino-sino? Ama, Anak, Espiritu Santo. Trinity. Ano tanong nila? Ang Ama ba'y Diyos? Oo. Ang Anak ba'y Diyos? Diyos din. Ang Espiritu Santo? Diyos din nga ni. Ilan silang 3? 3. Sinabi mo na Ang sagot, isa lang. Kaya kahit na matino ka, masisira ulo mo. Dahil sa kitang-kita mong 3, sasabihin sa yung isa. Para sa ganyan, maipasok ang isipang pampilosopya na labag naman sa katotohanan. Hindi filosofya yun Yan ang filosofyang kangkong. Pero hindi yung filosofyang tunay. Ang filosofya ho ay katwiran ng bagay. Ito ay wala sa katinuan Wala sa sentido komon. Ano po ang mga ginawa ng Iglesia Katolika para italikod ang unang Iglesia? Pakinggan ninyo ang sumusunod. Ikalawa, ang mga walang kapahintulutang pagdaragdag sa mga seremonya ng iglesia. Meron ba kayong mababasang misa sa unang iglesia? Yan ay dagdag na mga seremonya. Tuloy. At ang pagpapasok ng malubhang pagbabago sa mga mahahalagang kautusan o doktrina. Binago mga doktrina. Marami makikita nyo mamaya. Hindi ho sa akin manggagaling. Ano pa ginawa? Ikatlo, ang mga walang kapahintulutang pagbabago sa organisasyon at pamamahala ng iglesia. Meron ba kayo nabasa ang namahala sa iglesia Papa? Meron ba kayo mababasa sa Bibliang mga kardinal? Meron bang mga arsobispo? At lalo namang walang mga pare, bawal pa yon. Yung lahat lang yan. Binago ang doktrina, binago ang organisasyon, pinasukan ng filosofya ang mga aral ng Diyos. Ano-ano po ang mga halimbawa niyan? Mga aral na hindi mula sa Diyos, hindi naman mula sa Biblia, na siyang itinuro sa unang iglesia pagkamatay ng mga apostol, na siyang ikinasira o ikinatalikod dito. Balikan natin yung The Church in History kanina sa pahina 44 ulit. Sa katapusan ng ika-5 siglo, ang mga sumusunod na hindi makabibliang doktrina at kaugalian ay nagugat ng malalim sa iglesia. Wala na mga apostol ho niyan. Katapusan na ng ika-5 siglo Unang siglo pa lang sa katapusan nun patay na mga apostol Kaya 4 na siglo na tumatakbo, ito na itsura ng iglesia. Malubhang-malubha na at marami ng mga hindi makabibliang doktrina at kaugalian. Ano-ano yan? Ang pagpapalayas ng masamang espiritu, exorcism, mga panalangin sa patay. Isipin nyo kung kanino naroon yan, Ang paniniwala sa purgatorio, isang dako kung saan ang mga kaluluwa ng namatay ay nililinis muna bago pumasok sa langit. Wala sa Biblia yan. Tuloy. Ang 40 araw ng Kwaresma o mahal na araw. Wala ho sa Biblia. Lahat ng araw sa Biblia mahal. Tuloy. Ang pananaw ng huling hapunan ng Panginoong Jesucristo ay isang sakripisyo. Meron nung banal na hapunan, pero hindi ang kahulugan ng sakripisyo. Ang sakripisyo ay paghahandog Inihahandog nila si Kristo paulit-ulit. Sabi ni Kristo, nung ihandog niya ang kanyang sarili, minsan para magpakailanman. Kaya, paano nila naihandog daw si Kristo? Yun hong tinapay. Na ostya, kung tawagin. Aba, pag binulungan ng pare, ang galing nitong pare. Orimus Pobiscum, sikula-sikulati Naging Kristo yung tinapay.
naging Diyos pa. Alam nyo, ay narinig ko sa television at nakita yung sagot nung obispong Katoliko na nagdepensa sa Iglesia Katolika. Binasa ho yung talata sa Biblia para ipakita na talagang nagiging Ako ang Kristo. tinapay ng buhay. Yung ostia, yung sinabi ni Kristong, ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, sa kanila literal yon. Kung literal yon, mga kapatid, wala ho tayong aabutang Kristo. Wala hong Kristong makakarating sa krus. Bakit? Kung literal yun, ako Kinain na. kaharap doon. Sabi ni Kristo, kanin mo aking laman. Ngangab-ngabin ko siya. Dadami ho ang mga vampira, sisip-sipin ang dugo ni Kristo. Pero hindi ginawa ng mga apostol yun. Pero sila kaharap, kanin ninyo ang aking laman. Ano ginawa ng mga apostol? Kinagat ba si Kristo? Hindi. Pero itong mga cannibal na ito, ginawa hong literal. Mali ho yun. Yun ho ipagtutulad. Kamukha ng sinabi ni Kristo, akong puno ng ubas. Yun ho ipaglalarawan. Alin po ang lumalarawan? Yun ng tinapay. Ano ho yun? Hindi ho sakripisyo, kundi pag-aalaala. Memorial at hindi ho sakripisyo. Ano pa ang ginawa ng Iglesia Katolika? Tuloy natin. Ang pagkakaroon ng malinaw na pagkakahati ng mga kaanib sa iglesia sa panig ng mga klero, pare o mga opisyal ng iglesia at sa karaniwang kaanib, ang pagsamba sa mga martir at santo, at sa ibabaw ng lahat ang pagsamba kay Maria, ang pagsusunog ng mga kandila para sa kanilang kapurihan, ang pagsamba sa mga relikya o mga labi ng mga martir at santo. Tandaan nyo, sinasabi ko rin yung mga hindi makabibyang aral. Ngayon, kanino natin nakita lahat yan? Sa Iglesia Katolika. Saan ho nakuha ng Iglesia Katolika yan? Wala pala sa Biblia. Hindi ho naman ito paninira. Hindi naman tayo galit sa mga kaanib nilang Katoliko. Nahahawa tayo sa mga nadayang mga tao. Pero saan po nakuha ng Iglesia Katolika itong mga aral na ito? Sulimuli sa C ng 44. Ang lahat ng mga relihiyong pagano ay meron ng kanilang mga sakripisyo, ng kanilang mga pare, at ng kanilang mga altar. Hinagtagal at ang Iglesia Katolika ay nagkaroon ng kanyang mga sakripisyo, ng kanyang mga pare, at ng kanyang mga altar. Ang mga pagano ay merong di mabilang na mga Diyos. Okay, before we continue mga ka-U3, it's interesting for me na na-mention po dito ni Ka yung patungkol sa mga pagans at mga Christians. And it is true na in history, kumbaga, actually hindi lamang po sa Roman Catholic Church Marami po sa aspekto ng pagiging Kristiyano, the Christian story, the creation story, ang laki po ng mga similarities po niyan sa mga ancient po ng mga belief even prior to Christianity mga ka-U3. Dating back thousands of years even before yung mga idea ng virgin birth, idea ng God's child sending from heaven, divine right mga ka-U3. So it is something that is fascinating if we study history. So it's not just about Roman Catholic per se, but also Christianity as a whole, and its practices and core beliefs actually could be traced back to some other religions mga ka-U3. At ang kanilang mga larawan ay makikita sa bawat dako. Di nagtagal, ang mga martir at mga santo ang pumalit sa mga sinaunang Diyos ng mga pagano. At ang kanilang mga larawan, pati ng kay Kristo at ni Maria, ay lumitaw sa mga simbahan. Tuloy. Ang kalaganapang pagano ay puno ng mga pamahi. Hinagtagal at ang pamahing iyan ay nalipat sa mga bahagi ng krus at sa mga reliki ng mga santo at martir, tulad ng mga buto at buhok at mga piraso ng mga kasuotan. Mga relikya, tuloy. Tinawag ni Emperador Juliano ang mga Kristiyano Katoliko na mga mananamba ng buto. Ng ano? Mananamba ng buto. Yun yung mga labi ng mga bangkay Relics. Alam nyo, sa Iglesia Katolika ho, bawat simbahan, ito itanong nyo sa kanila ho, kung hindi totoo sinasabi ko. Hindi ho maaaring konsagrahin ng isang simbahan kung wala kayong maipoproduce o maililitaw o maipakikita na isang relikya. Kaya yung pobreng mga gumagawa ng simbahan ng Iglesia Katolika, hirap na hirap sa paghanap ng relikya. Kung ano man yung mahahalagang labi ng mga di umani mga martir ng araw, ay walang makita.
Kaya kahit pulgas ng kanilang tuta, iyon, inilagay. Yan ang wika relikya. Binulgas yung santo. Ito natira. Meron po silang relikya, mahalay lang sabihin dito eh. Sa ibang pagkakataon, sasabihin namin sa inyo, ano pa ang mga ginawa? Sa maraming lupain sa kalipunan ng mga pagano, ay merong mga monghe. Dinaglaon ang maraming mga Kristiyano Katoliko ay naging mga monghe at mga madre. Kopya lahat ho sa pagano. Narinig nyo ho? Ayokong magkomentaryo na riyan. Ang linaw-linaw ang sulat ng kasaysayan. Saan nakuha ng Iglesia Katolika? Ang kanilang mga doktrinang wala sa Biblia. Kinopya lahat sa pagano. Dahil noon, ang pagano ang mahigpit na kalaban ng Iglesia Katolika. Para makuha ang simpatya ng mga pagano. Ano ay tinanong sa mga pagano? Ano ba reklamo nyo? Ba't wala kayong pagdiriwang kung Disyembre 25? Ayun pag gusto nyo. Bueno, kanini yung inyong Disyembre 25? Patungkol sa araw? I-adapt namin yung pecha. Going back, so itong pong parte ng preaching na po ni Ka-Erdi actually is more like the debunking Catholic doctrines, and yun nga, yung mga relikya, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga pagbabago sa doktrina, pagbabago sa organisasyon at pamamahala. Ayan, yung mga papa, dagdag na seremonya. Ay nako, parang nakalist down mga kayuti. Ang dami pong criticism syempre ang Iglesia ni Cristo, which actually really made me think, liban pa po sa Catholics, ano rin po kayang ibang perspective po ni Ka-Erdi patungkol naman po sa mga Protestante? Dahil syempre po, dalawa po yung pinagmula natin, quote-unquote, na Kristyanismo sa Pilipinas, di ba po? Syempre, nag-start po dyan ng mga Espanyol, at nung dumating naman yung mga Amerikano, is na-introduce naman po sa atin ang Protestantism. At yung pang mga sekta na kasali po dyan, di ba po? SDA, Mormonism, at iba pa. And with that in mind, since ang laki ng difference between Roman Catholics and ito pong mga quote-unquote, a little bit later na mga religions katulad nga po ng Protestantism, ano rin po kaya ang difference ng Iglesia ni Cristo, for example, kumpara sa mga born again, sa mga evangelicals, sa Adventists? So please comment below, or maybe you could share a link mga ka-U3 para po meron pa po tayong mabigyan ng reaksyon sa mga ganito pong uri naman po ng perspective na pag-debunk sa iba naman ng mga reliyon, liban pa sa Roman Catholics. Gagawin na lang namin patungkol kay Kristo. Ano pa reklamo? Ang reklamo, bakit wala kayong mga imahen? Masama yan. Hindi kami papayag na wala kaming nakikita mga larawan. Bueno, papalitan lang natin. Yung larawan nyo, larawan nila Jupiter, larawan nila Venus, nila Minerva, nila Apollo, kung sino-sino. Kami naman, larawan ng mga santo, larawan ng mga apostol, larawan ni Kristo, kahit na hindi nakita si Kristo. Iginawa para lamang makuha ang simpatya ng mga pagano, at sa ganyan, isama sa doktrina ng Iglesia. Kaya natalikod, nasira ang pananampalataya ng mga alagad. Kaya ang Iglesia Katolika, hindi ho Iglesia Kristiyana, kundi Iglesia Pagana. Hindi ho paninira, iyan ang katotohanan. Sasagot ang mga kaibigan natin Protestante. Kaya nga kami umalis sa Iglesia Katolika. At kami ngayon, ang tunay na Iglesia na kay Kristo. Siguro, kung mapatutunayan ninyo na kayong nagtuturo ng mga aral ng Diyos. Pero itanong natin sa mga kaibigan Protestante, sa kanilang aklat nila, Evangelical and Roman Catholic beliefs compared by Albert Sanders. Itanong natin, yun ho ba ang mga masasamang doktrina ng Iglesia Katolika? Wala na sa Iglesia ng mga Protestante. Pakinggan niyo ang sabi ni Albert Sanders, isang pastor Protestante. Pahina 16. I wonder anong year na. Maraming doktrinang salungat sa nahayag na katotohanan ng Diyos na sa pagdaraan ng mga siglo ay dumaloy sa mga aral ng Iglesia Katolika at sa mga Iglesia Evangelika o Protestante. Aminado Hindi lang ang Iglesia Katolika ang dinaluyan ng mga aral na salungat sa mga katotohanan ng Diyos, kundi pati Iglesia ng mga Protestante na kung tawagin nila ay mga Ebangheliko. Like mga what? kapatid, hindi ho yan ang bayan ng Diyos. Okay. Hindi sila, itinakwil sila ng Diyos. Nasira ang kanilang pananampalataya. Sino ngayon ang bayan ng Diyos? Ang pananampalataya natin ay tayo. Anong dahilan? May hula, may kahalalan. Hinirang ang iglesyang ito. Ang nagsimula ay sugo ng Diyos. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa iglesyang ito? Para huwag ding masira. Para huwag lang masira. Huwag nang matalikod. Pakinggan niyo sa Juan 10:16. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan. Ano po ang hula ni Kristo sa mga tupan niya? Hindi yung nasa unang kulungan, kundi ito'y iba.
Sapagkat ito'y iba ang panahon, iba ang lugar na pagmumulan. Diringgin ang aking tinig para sila maging isang kawan. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. Ano po ang itatatag ni Kristo sa huling araw? Iglesia ni Kristo. Pero ano ang paraan para sila matatag? Kailangan tinig ni Kristo ang dinggin nila. Ano po ibig sabihin nun? Kanino ho ba yung mga aral na naririnig sa ating Panginoong Jesucristo? Itanong natin kay Kristo mismo. 12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo Pakinggan po nyo. ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salita. Ano po ang pagtatapat ng ating Panginoong Jesucristo? Kanino raw yung mga aral na itinuturo niya? Sabi niya, hindi mula sa aking sarili. Kaya pagka sinunod mo si Kristo, hindi ang ibig sabihin, dinijus mo siya o sinusunod mo siya. Ano sabi niya? Ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya pag sumunod ka kay Kristo, sumusunod ka sa mga utos ng Diyos. Eh ang Israel, kanina, narinig nyo? Hindi tininig ng aking bayan ang aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. Ito naman ang sabi ng Diyos, diringgin ang aking tinig. Siguro sasabihin ng iba, paano nyo maririnig ang tinig ni Kristo? 1914 kayo lumitaw. Eh ano ngayon? Eh saan ang wika naroon si Kristo noong 1914? Nasa langit. Paano nyo maririnig ang tinig ni Kristo? Eh nasa langit na siya. Eh paano nga kaya? Eh tanong natin kay Kristo. Wala bang paraang itinuro si Kristo para marinig ang tinig niya? Eh nasa langit na siya noong panahong yun. Lucas 10:16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Aba, ulitin mo. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Hindi sinabi ni Kristo, hindi na niyo kumaring madinig, wala na ako sa inyo. Ang sabi ni Kristo, pagka nakinig sa inyo, may tinutukoy, sa akin nakikinig. Ano pa? Ang nagtatakwil sa inyo ay akong itinatakwil. Mabigat, tuloy. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Sa katwid, may katumbas. Para marinig mo si Kristo. Mayroong ginawa si Kristo. Ang sabi niya, pag kayo ang dininig, sa akin makikinig. Pag itinakwil kayo, hindi lang ako ang itinatakwil, kundi pati ang Ama na nagsugo sa akin. Sino yung mga yon? Ano karapatan nila? 13:20 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. Tuloy. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sino ang tinutukoy ni Kristo? Na pagka dininig siya, dininig? Yung kanyang mga isinugo. Gaano kahalaga yung kanyang mga sugo? Pag tinanggap siya, tinatanggap. Pag tinanggap siya, tinatanggap ang Diyos. Kaya napakahalaga na magkaroon ng sugo ang isang iglesia. Pag walang sugo ng Diyos, ang alinmang iglesia, hindi maaaring makinig sa Diyos, hindi maaaring makinig sa ating Panginoong Jesucristo. May sugo ba ang iglesyang ito? Kung meron, ano katangian niya para marinig natin sa Kanya ang tinig ni Kristo at saka ng Diyos? Isaiah 41:9-10. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Tuloy. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Mahalaga ho yung huling salita eh. Aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Alam ba niyo yung katwiran? Yun o, Ebanghelyo. Ito. Ano ang pinakaalalay dun sa sugo na ang sabi, tinawag kita mula sa mga wakas ng lupa? Hindi ito si Kristo. Hindi ito ang mga apostol. Si Kristo at ang mga apostol sa pasimula ng panahong Kristiyano. Ito naman ay sa mga wakas. Pag malapit ng wakas ng mundo. Napag-aralan ninyo sa mga sunod-sunod na leksyon bago tayo nagpasalamat ang mga hulang yan at kung alin yung mga wakas ng lupa
kung alin yung malayong silangan. Ang mahalaga, ang sabi ng Diyos, tinawag kita, aking lingkod ikaw, aking pinili ka, hindi kita itatakwil. Ibig sabihin, hindi mangyayari sa iyo ang nangyari sa Israel sa unang iglesia. Itinakwil ko sila. Itong pasugong ito, hindi na itatakwil ng Panginoong Diyos. Mahirap ko bang patunayan na sa atin natupad yung hulang iyon? Hindi ho. Bakit hindi mahirap? Nangyari. Ano nangyari? Sabi ng Diyos, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, ako iyong Diyos. Ano katunayan? Aking palalakasin ka. Pag mahina hindi ikaw yan. Aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Bakit sa atin natupad yung lahat ng yun kung hindi tayo tinutukoy? Bakit sa sugo ng Diyos natupad ang lahat ng ito kung hindi siya tinutukoy? Paano maninindigan sa panig ng mga aral ng Diyos ang sugong ito at ang pasugong ito? 42:21. Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Paano maninindigan sa panig ng aral ng Diyos kaya hindi masisira sa pananampalataya ang mga kanip? Ang kautusan ng Diyos ang idadakila. Ang kautusan ng Diyos ang gagawing marangal. Kayo, mga kapatid, nung doktrinahan kayo, ano binasa sa inyo? Aral ng Diyos. Gumugol kayo ng 20, 25, 26, 30 araw. Pag sumasamba kayo, ano yung tinuturo sa inyo? Aral ng Diyos. Anong kabawal-bawalan sa iglesyang ito? Huwag tayong gagawa ng anumang aral na hindi aral ng Diyos. Huwag tayong susunod sa mga aral na hindi aral ng Diyos. Mamatay tayo sa pagsunod. Aral lamang ng Panginoon Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, kapatid, mga kapatid, tinulungan tayo ng Diyos. Nakaraos ng walwalati ang iglesia, 75 taon na, nakatingin tayo sa hinaharap na punong-puno ng pag-asa, huwag naman natin biguin ang Diyos. Bakit? May inaasahan ba ang Diyos sa iglesyang ito? Meron. Napagal siya, nasipahayo siya, naunsyami siya sa mga unang iglesyang, sa mga unang bayan niya at iglesyang itinatag niya, tumalikod na lahat sa kanya. Pero ito, sabi ng Diyos, ito ang dirinig sa aking tinig, ito ang dadakila sa aking kautusan. Natupad ng sugo, natupad ng mga ministro. Paano matutupad ng mga kaanib ang pagdakila sa mga kautusan ng Diyos, ang pananatiling nakikinig sa tinig ni Kristo at saka ng Diyos? Pakinggan ninyo kung ano sabi sa Apokalipsis 14:12 hanggang 13. Kaya kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus. Tumigil muna tayo. Ano raw ang kailangan? Sa ating mga hinira, kailangang magpakatatag. Kung hindi ka pala sambe, nasisipahayo na agad ang Diyos. Kung hindi ka aktibo na iglesia ni Kristo, nagdaramdam siya. Sabi niya, ba't ganun? Ang laki-laki ng aking ginawa sa kanya, ng aking pagmamahal sa kanya, pero siya, hindi niya pinahal. Diba? Trabaho lang iniwan ako. Tignan mo. Problema lamang. Pinagtatampuhan ako. Gusto ko lang po magtanong, especially po sa pinaka-recent na nasabi po ni Ka-Erdy dito. Yung sa idea nga po syempre na nauunsyami ang Diyos dahil meron siyang inaasahan daw po mula sa kanyang mga hinirang sa members nga po ng Iglesia ni Cristo. It mentions here na kinakailangan magpakatatag at na-mention na kinakailangan maging aktibo. As to the idea po na pagiging active member, what does it mean mga ka-youth? So my understanding is, of course, going to church, po siguro giving financial contributions kung kinakailangan. Ano pa po kaya yung mga sinasabi natin na pagiging active, like for example, ilang beses po ang pagsamba sa Iglesia ni Cristo mga ka-youth? Twice a week po ba yan? Meron po bang nagtitake ng record kapag hindi po kayo dumalo or something like that? Kasi my idea is everyone is encouraged to be active. And dito po sa part na ito, after syempre kanina po na nag-discuss si Ka-Erdy ng kanyang pag-debunk, yung kanyang mga kritisismo at pagpuna sa Iglesia Katolika Apostolica Romana. And as I was mentioning kanina sa Protestante, na-mention na rin nga po, pero parang pasakali lang po So actually, I was looking for the doctrines because he said na merong isang pastor na nagsabi na yung mga maling katuruan o doktrina ay nagpatuloy pa rin from Catholics papunta sa mga Protestante. I was expecting sana na mas detalyado din, katulad ng pagiging detalyado ng mga doktrina o pagbabago na ginawa ng Roman Catholic Church kumpara nga po sa mga doktrina naman ng mga Protestante, mga ka-youth. But going back to the flow of the preaching of Ka-Erdy here, I'm expecting na magdi-discuss pa siya further. Siguro at the end, maybe a kind of reassurance sa mga members na kumbaga magpagal pa tayo, maging aktibo pa tayo, something like that. Because the premise is, may inaasahan yung Diyos sa atin being members ng Iglesia ni Cristo at wag natin siyang i-fail, something like that. Yan po ang ikinasisipayo ng Diyos.
Ano sabi ng Diyos? Kailangang magpakatatag ang mga hinirang. Saan? Ang mga sumusunod sa utos ng Diyos, nananatili sa pananalig kay Jesus. Mga kapatid, huwag tayo iglesia lang dito sa kapilya. Iglesia tayo sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sa pamilya, sa tahanan, sa trabaho, sa hanap buhay, sa paglalakbay, sa labas, sa sanglibutan. Iglesia tayo, matatag, na sumusunod sa mga aral ng Panginoon Diyos. Malulugi ba tayo kung tayo ay manindigan sa pagsunod? Ano naman ang paninindigan ni Kristo pagka tayo sumunod sa Kanya? 27 hanggang 28. Tinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Ano gagawin ni Kristo? At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kita nyo? Tuloy. At kailan may hindi sila malilipol? Ang unang iglesia, nalipol. Nalipol ng maling aral, nalipol ng ganit na lobo, pinatay. Walang natira na mananampalataya. Tayo naman, ano sabi ni Kristo? Pagka kayo sumunod, bibigyan ko kayo ng walang hanggang buhay, hindi kayo malilipol. Hanggang kailan daw? Balikan mo yung 14:13. Hanggang kailan daw tayo dapat sumunod? Maring sabihin ng kapatid, pagod na po ako. Marami na ho akong tiniis. Pwede na ho ba akong mag-retire? Ako ho naman ay magpapahinga muna. Kapatid, hindi na ako makasunod. Ako ho naman ay marami ng puhunan. Hanggang kailan tayo inaasahan ng Diyos na sumunod? Sa 13. At narinig kong isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon Hanggang kailan? hanggang kamatayan. Bakit? Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagaan. Hanggang kailan po inaasahan ng Diyos na tayo sumunod? Hanggang sa kamatayan. Lugi ba tayo? Mapapalad. Ano ang kapalaran? Pagpapahingahin ko kayo. Alam ng Diyos na pagod na sa maraming tiisin, sa maraming pasanin ang mga lingkod niya sa huling araw, sa mga kahirapan, sa mga pag-uusig. Pero sabi ng Diyos, baulin mo hanggang sa libingan. Pagpapahingahin kita sa bayang banal. Aalisin ko hirap, aalisin ko luha, aalisin ko gutom, aalisin ko ang lahat ng dalamhati, aalisin ko ang kamatayan. Yan po ang pangako ng Diyos kung magtapat tayo hanggang sa wakas ng ating buhay. Maring ang karamihan sa inyo ay mahihirap lang. Maring ang iba sa inyo inaapi, inuusig. Subalit, ano po ang napakalaking pag-asa ng mga lingkod ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga tiisin, sa kabila ng lahat ng mga kaapihan, sa kabila ng lahat ng mga pag-uusig. Basahin natin sa awit 62:5 hanggang 7. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasas. Sumampalataya kayo riyan, mga kapatid. Tuloy. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Sige pa. Ang kaligtasan ko't aking karanalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Ano ho ang pag-asa ng mga hinirang niyan Diyos sa iglesyang ito kailanman at sila nagpakatatag sa pagsunod? Meron silang tanging pag-asa, ang Diyos, na siyang tagapagligtas, tagapagtanggol, kalasag. Kaya pag nasa Diyos ka, nasa iyo na lahat, tagumpay ka sa lahat ng oras. Malakas mo siyang tagapagsanggalang, matibay na muog, at iyong magiging kanlungan. Mga kapatid, ito ang gusto ko iuwi ninyo sa umagang ito. Ang pag-asa na may Diyos tayo. Ang pag-asa ng buhay. Buhay ang ating Diyos. Ang pag-asa, malakas ang Diyos natin. Ang pag-asa, gumagawa siya sa iglesia at hindi siya kailanman nagpapahinga sa pagtulong at sa pagkasi sa atin. Sabihin niyo sa akin, ano problema ninyong hindi kaya ng Diyos? Bakit kayo parang nalilito? Bakit ang iba ay parang nasisindak sa dami ng suliranin ng kanyang buhay, samantalang ang Diyos nariyan? Siguro sasabihin niyo sa akin, kapatid, matagal na akong nananalangin, hindi niya ako sinasagot, naiinip na ako, nanghihina na ako. Ano po sinasabi ng Diyos sa mga ganito?
kung sakaling hindi ka agad sinasagot ng Diyos ay yung mga inihiling sa Kanya, ano roon dapat natin gawin? Sa 14:27. Mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Narinig ba ninyo yan? Ano po sabi ng Diyos? Magantay ka sa akin, magpakalakas ka, magdalang tapang ang iyong puso. Ayaw ng Diyos sa madaling maduwag, madaling umurong, madaling manghina. Gusto niya malakas sa paninindigan, matapang sa kanilang pag-asa. Alam ko marami kayong problema, mga kapatid. Ito ang inilalapit ko sa Diyos ngayong umaga. Ngayon ko sa Kanya, sa inyong inihibik, sa inyong kinalalagyan. Pag sinabi niyo sa Kanyang Ama, maawa ka sa akin. Ito ang problema ko, ito ang suliranin ko. Hindi payapa ang aming buhay. Ang mga anak ko po ay maraming suliranin, sasabihin ng iba. Sasabihin ng iba, wala po akong pinagkakakitaan. Hirap na ho ang aming tahanan sa bigat ng pangangailangan. Ano sabi ng Diyos? Mag-antay ka. Darating ako, hindi kita pababayaan, nangako ako sa iyo. Hindi lamang sa buhay na ito, hanggang sa buhay na darating. Maaari ba tayong manglupaypay, mga kapatid? Ano dahilan? Hindi tayo maaaring manglupaypay sa 13. Umiiyak na sila. Ako sana'y nang lupaypay. Kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Bakit po ang isang iglesia ni Kristo hindi magawang manglupaypay? Pagdating niya sa pagsamba, nagpapakahayag ang Diyos sa Kanya, nagpapakaranas ang Diyos sa Kanya, nakikita niya ang kapangyarihan at ang kagandahang loob ng Diyos. Yun ang hinihiling ko sa Diyos, Ama. Hindi ba pwedeng pakita ka ngayon sa mga anak mong ito? Lapitan mo sila, alalayan mo sila, palakasin mo sila, tulungan mo sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang mga may sakit na wala nang kayang bumili ng gamot, ngayon inihiling ko sa iyo, lunasan mo. Ang mga may tungkulin na hirap, gusto pa nilang magpatuloy, gusto nilang magtiis, pero kinakapos sila sa pangangailangan, nagigipit sila sa araw-araw. Ama, damayan mo ang lahat ng mga anak mong ito. Tinatanong ko kayo, mga kapatid, mahal ba ninyo ang Diyos? Sumasampalataya ba kayo sa Kanya? Pagpalain niya kayong lahat. Umuwi kayong baon ng basbas niya, tumayo kayo at tayo mananalangin sa Kanya. Okay, mga ka-youthi, so dyan po tayo natatapos sa atin pong reaction video sa isang source video natin na kung saan classic na preaching ni Ka-RD. And para napansin ko po talaga, ganun po talaga siguro, So, sa lahat po kasi ng preaching na narinig po natin from Ka-RD, it seems to be parang on cue, na ending po talaga is merong prayer, but prior to the prayer is yung mga last na 2-3 minutes ng closing is talagang iyakan po, tsaka mga paghiyaw po talaga yung naririnig ko. Which admittedly, mga ka-youthi, quite new po, para po sa akin. And sa Roman Catholic naman po is wala naman po akong alam na parang paghiyaw, more on siguro personal na lang na time mo sa Diyos mo or in your own private room, something like that. Going back here sa naging paksa ni Ka-RD, ang focus is, I would say dalawa The first part would be debunking Roman Catholic traditions and what happened to the first na church sa Israel. And if I'm not mistaken, sa mga past video reactions natin, ang pagkaka-refer dyan is yung Babylonia nga po. And then the second half, I would say, is more on what God is asking of us, anong kinakailangan nating gawin, na kinakailangan magpakatatag, kinakailangan na magpatuloy at huwag paging impatient, something like that. As mentioned, na-notice ko syempre po na ang style po ng preaching ni Ka-RD is with question and answer style. Sa last part, medyo wala na gaano mga tanong, it's more on expository na nga po. Though next to this preaching ng pagtalikod, kung meron pa po kayo mga video suggestions po sa iba pa pong mga paksa, dahil curious po ako kung meron din po kayang para in-depth na Bible study din po na binibigay si Ka-RD, for example, a life of a particular na biblical character, for example, or Bible figure. Kasi so far, yung atin pong nabigyan ng mga reaction, mostly parang general ideas, ng sambahayan, ng pagtalikod, bayan ng Diyos. So I wonder if Ka-RD also gives Bible studies, or I'm guessing maybe it's a separate day and hindi po si Ka-RD ang may kumbaga tungkulin na yan, kundi ang mga local po na mga manggagawa or something like that. So please comment below, mga ka-youth, lalo na po sa members po ng Iglesia ni Cristo. And as always, mga ka-youth, if you like these kinds of contents, you already know what to do. Pwede kang manood ng video na yan, yung playlist na yan. Kung ikaw ay hindi pa subscribe sa atin, mag-subscribe din po kayo dahil libre po ang atin pong mga notification at mga updates po rito. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!